So hi guys, for today's video, samahan niyo muna akong magbuo ng charms. Charot. Natapos ko lang, nilalagyan ko lang siya ng protection star. Like, after, kasi yung ibang bracelet natin is wala namang protection star. Kasi nga, super sale siya. So, orasyon lang siya ng bracelet itself. And this one will be having the protection star nakasama na. And syempre, mahal to. Kasi iba yung niya orasyon niya eh. And guys, i-chika ko lang sa inyo, sa chismosa ako. May client ako kanina nagtatanong, when is the right time to start a business? Kasi employee siya. Tapos, gusto niya na lang magnegosyo. Ayaw naman daw niya maging forever na employee. Tapos sabi ko, bakit maisip yan? Sabi niya, pagod daw siyang maubos yung oras niya sa everyday na pumapasok siya sa trabaho. Pag uwi niya, pagod lang siya, tulog na. Tapos bukas gigising, papasok ulit. Ganun lang din. Ang routine everyday. Although malaki naman yung kinikita ni ma'am, kaya lang nakukulangan na rin siya. Actually, nangyayari yan sa mga employee ko. Pero what to do? Diba? So, ang ina-advise ko talaga sa kanila is during your working hours, try nyong tinda-tinda ng kahit na ano. Tapos, tingnan nyo kung winning item yun, kung baga malakas or mabenta, then you focus. So, dun papasok yun. Kailan? When is the right time to do business? Anytime. Pwede ka mag-business anytime. Kung nagsi-CR ka, kung kumakain ka, kung naka-day off ka, pag uwi mo galing opisina, pwede kang mag-negosyo. So, step by step yon, hindi yung pagkalabas mo ng item, negosyante na agad ang tawag sa'yo. So, dapat marunong ka rin mag-balance ng oras mo kasi kung ang bread and butter mo talaga, talagang hindi naman business, so huwag mong madaliin. It takes time. Kasi kailangan mo ring aralin kung ano ba talaga yung pagninegosyo na gusto mo. Hindi naman lahat ng negosyo pare-parehas. Hindi naman lahat ng market pare-parehas. So, tignan mo lang din kung kailan ka may open time. And baby steps lang, hindi yun mabilis. Lalo na kung wala ka naman talagang alam or wala kang background doon or wala kang kakilala or partner na tutulong sa'yo na magtuturo sa'yo ng mga bagay-bagay. So, kung ganun ang sitwasyon mo, ang may advice ko lang sa inyo at lagi kong ina-advise yan sa mga kakilala ko. Kung mapanood nyo man to, alam nyo ganito lagi ko sinasabi. Kung first timer kayo yung gusto nyo mag-try magnegosyo, try nyo pong magbenta ng kahit ano. Palit-palit kayo ng mga item na ibibenta, tapos tingnan nyo kung ano yung click sa market nyo. Kung ano yung mabibenta nyo ng mabilis, ano yung mabibenta nyo ng madami, mura o mahal. Kung ano yung swak sa inyo, kung ano yung kaya nyong i-market, kung ano yung kaya nyong ibenta. And then, after, months, kung sa tingin nyo, yung kinikita nyo dun sa part-time nyo na negosyo, na ginagawa nyo lang during pag-uwi nyo, or break time, or habang nasa CR ka, mas malaki na yung kinikita mo kaysa sa sahod mo, that is the right time. Kung talagang ayaw mo na magnegosyo, that is the right time to stop and focus sa business. Pero kung sa tingin mo, mahal mo naman yung trabaho mo at kaya mo naman pagsabayin yung pagnenegosyo mo habang nagtatrabaho ka, then why quit, diba? Bakit ka mag-quit sa negosyo ay sa trabaho na yon kung hindi ka pa naman stable? So, kailangan din talaga alam mo kung stable ka na or kailangan mo pa ng pera na pang backup. Ang gawin mo kasi is yung kinikita mo ngayon, total sanay ka naman na ang kinikita mo talaga yung sahod mo eh. So pag kumita ka, ipunin mo yung kinikita mo little by little hanggang sa lumaki siya. Sanayin mo yung sarili mo na ang ginagastos mo lang is yung sahod mo. Huwag yung pera ng negosyo mo, huwag yung kinikita mo sa negosyo mo. And then, pag nakaipon ka na ng ganon at napalaki mo na yung business mo, paano ba palakihin yun nga pala? Unang-una, dahil hindi mo nga ginagamit yung kinikita mo, dahil may sahod ka naman sa trabaho. Ang gawin mo, yung puhunan mo, ihalo mo dun yung kinikita mo. So, bumili ka ulit ng item or
invest ka ulit dun sa item na yon. Tapos, benta mo ulit. Tapos, pag kumita ulit, yung puhunan mo ulit, ihalo mo ulit yung yung bagong tubo mo. Tapos, inegosyo mo ulit. Then, ang tawag doon is pagro-roll ng kinita para lumaki yung pondo mo na ini-invest mo. And then, after nun, pag nakaroll ka na at nagamay mo na yung routine mo, nang hindi mo ginagalaw yung puhunan mo tsaka yung tubo mo, then yung salary mo is yun lang talaga yung ginagamit mong panggastos, natitipid mo siya, nababalance mo siya. Doon mo tingnan kung yung kinikita mo ba sa pagnegosyo, kasi diba lumaki na siya, na-expand mo na siya. Kung yung kinikita mo ba sa negosyo is mas malaki na kaysa dun sa trabaho mo, or okay lang sa'yo na pagsabayin. Kung feeling mo na de-drain ka na at kailangan mo na mag-focus sa negosyo at mas malaki yung kinikita nun at mas malaki na po-provide nun sa'yo at gamay mo na yun yung right time na mag-resign ka siguro. Pero hindi naman siya advisable kung kaya mo naman siyang i-balance. Well, kung kaya mong i-balance. Kasi may mga negosyo na selfish. Ang gusto nila nakafocus ka. Okay? So, kung ang napili mong negosyo ay kailangan ng nakafocus ka, ang number 1 na dapat mong gawin is pag nagamay mo na yung routine, kaya mo nang bitawan yung trabaho na nagpapasahod sa'yo at bumubuhay sa'yo, try mo munang ipunin. Mag-ipon ka muna at kunyari nakaipon ka na, napalaki mo na yung business, naparol mo na yung pera. So, kaya mo nang ipambayad ng renta, kaya mo nang kumuha ng pangkain mo araw-araw dun sa negosyo na yon, kaya mo na magbayad ng bills gamit yung negosyo na yon, then, that is the right time na bitawan mo yung salary mo. Pero hanggat maaari, kung kaya mo naman i-balance, okay lang naman na nag-work ka habang nag-business ka kasi may pang-backup ka yung salary mo. Win or lose, may pang-backup ka yung salary mo. And then, yun nga, yung negosyo mo na yun, kung okay naman, swak naman, hindi yun agad-agad na, kunyari nagtinda ka ngayon, bukas makalawa, mayaman ka na. Walang mangyaring ganun. Paghihirapan mo yun. Aralin mo yun. So, ayun, hindi ka matututo overnight. Kasi nga ako dekada na akong nagtitinda. Dekada na rin akong gumagawa ng orasyon. Pero, ini-enhance ko pa yung sarili ko para may ma-offer pa ako na mas magandang spell sa inyo, yung mas productive ba, mas maganda yung effect sa inyo. Ganon. Hindi lang yung basta may maibenta ka. Dapat, kaya mo ring lumaban sa mga competitors mo kasi hindi lang naman ikaw yung may ganong paninde. Sure naman yun. So, lalo na, huwag nyo ring kakalimutan na sa pagbebenta or sa negosyo, lagi ka talagang may kalaban dyan. Pero, huwag ka nang makipag-anuhan sa mga ibang tao. Kasi negosyo yun eh. Lagi mo iisipin, ang number 1 na kalaban mo talaga dyan is sarili mo. Dapat lagi mong naaangatan yung kaya mong gawin sa negosyo mo. At sabi nga nila, dapat lagi kang excited sa negosyo mo. Pero minsan talaga hindi. So, gawa ka ng paraan para lagi kang motivated. Minsan kasi hindi na motivation yung, tawag gumawa ka ng gastos. Ako kasi nangyayari sa akin guys, nagpapatayo ako ng bahay, nag-i-invest ako ng kung ano-ano. So, lumalaki yun yung gastos ko kasi may mga investment ako. May kailangan ako ipagawang bahay, ganyan. So, natitrigger akong gumawa ng pera. Natitrigger akong galingan araw-araw. Natitrigger akong magbenta ng milyon. Alam mo yung ganun? So, tingnan nyo kung ano yung motivation nyo. Tingnan nyo kung ano yung nakakapagpa-trigger sa inyo para sipagin kayo araw-araw. Ganun lang. Hindi naman pare-parehas yung mga nangyayari or pinagdadaanan natin. Pero sana malaman nyo rin kung gaano kaganda ang pagnenegosyo. Kasi hindi naman kailangan bumitaw sa pagiging empleyado kung kaya naman balansehin eh. Ako kasi guys, dati naman din ako empleyado eh. Kaya lang, mas pinili kong magnegosyo na lang kasi yun yung calling ko eh. Hindi yung pagiging negosyante yung calling ko.
ang makapag-share sa inyo ng charms. So, paano ko naman i-share yun sa inyo kung wala naman akong pondo, di ba? And one thing about me din, bakit tinatanong nila ako na hindi ko ginawang profession yung pagiging healer ko, it's because kung mag-albularyo ako, guys, hindi ko kayo pwedeng singilin. Pero yung Meralco bills ko, magpa-pile up. Nagigets nyo? Yung bayarin ko, dire-diretso. Pero yung income ko, hindi. So, mas nag-focus ako sa mag-business na lang ako nang kaya kong i-offer sa inyo kesa magbigay ako ng service ng free of charge na yung bayarin ko hindi naman free. Nagigets nyo yun? So, dahil may mga anak akong binubuhay, mas nag-settle ako na hindi ako tinatawag na healer. Diba? So, okay lang yun sa akin kahit anong tawag nyo sa akin. Mahalaga magbayad kayo pag bumili kayo. Kasi, dami ko paki doon sa tawag nyo eh. Ang mahalaga sa akin, effective yung nakukuha yung items. Yun lang. Diba? So, ano ba dapat yung nagmamatter? Yung paningin nyo sa akin? O yung productivity ng items na nakukuha nyo? Diba? Hindi naman ako yung nakukuha nyo eh. Yung product. So, dapat maganda yung spell na makukuha nyo. Yun. Kasi kung magne-negosyo ka tapos maaasa ka lang din sa pangalan, edi parang wala namang say-say yung pangalan-pangalan lang. Mas maganda kung maganda yung quality ng makukuha nila sa'yo. Diba? So, yun lang guys. Sana may napulot kayo sa video na to. And actually, naguguluhan nga ako kasi di ako nakafocus dahil may ginagawa ako. So, kung may iba kayong tanong tungkol sa ibang business, magtanong na lang kayo sa comment section. Kasi, wala na rin ako maitopic eh. Gusto ko lang din mag-video. Tapos, ano din sabihin ko? Hindi ako nag-live kasi mahina yung internet namin dito. So, kung ano pa kung gusto nyo itanong tungkol sa mga ganyan na hindi ako professional na entrepreneur, okay? Ang mga nalalaman ko lang, ibase lang sa sarili kong ganap sa buhay. So, yun lang ang pwede kong i-share. Hindi rin naman ako graduate ng business MA kung ano man yan. So, hindi ako ganun ka-professional mag-advise. Sabi ko nga, ang ina-advise ko, tungkol lang din sa kung ano yung mga napagdaanan ko na pwede nyong magamit sa mga buhay-buhay nyo. So, yun, again, baka sabihin nyo, kasi hindi naman ganyan. So, sorry, sa amin, it works. Okay, so I hope, guys, you will have this bracelet kasi piyaw po yung nakasabit dyan. So, yung evil eye natin will have a money magnet spell. This is a protection charms and protection to, anti-evil eye to tungkol sa mga nagagalit or naninira sa inyo, na nangahatak sa inyo pababa, negative energies, negative na tao, or negative everything. So, this will dispel all those negative energies na lumalapit sa inyo or kumakapit sa inyo. And then this baby piyaw here will give you so much abundance in life. So, ayun, guys, kasi minsan, hindi naman perfect yung charms natin dahil yung taong may energy mismo, hindi naman perfect. So, saan lang ba siya kukuha ng energy? Doon lang din sa may suot. So, kung tamad-tamaran ka, feeling ko, yung money magnet, magtatamad-tamaran lang din sa'yo. Okay? So, this charm will protect you and guide you kung ano yung mga dapat mong gawing decision sa buhay mo para maiwas sa mga taong negative and sa negosyong negative or sa trabahong negative para maging maayos at ma-guide ka ng maayos sa buhay mo. So, this will be a money magnet charm and an anti-evil eye spell bracelet and limited lang siya. So, kinakabitan ko siya ngayon ng protection star and I hope magkaroon kayo ng ganito guys kasi ilan lang po. Yun lang. Maganda itong gamitin sa business kasi sa business marami na yung inggit kadalasan. So, ayun, kung gusto niyo mag-start ng business, so get this guys. Okay? So, habang nag-iisip kayo kung paano kayo mag-start up, mas magandang meron kayo ng gantong charms. Kasi, pag nakita ng mga ibang tao na hindi naman sila agad maniniwala sa, ay, kaya mo yan? Hindi. Hindi ganon. Kung sino pa yung mga kilala nyo, sila pa yung hindi maniniwala sa kaya nyo gawin. So, mas magandang protektado kayo sa mga
negative energies na haharang dyan sa mga balak nyong pagnegosyo or pagyaman. Dahil totoo naman guys, walang yumayaman sa magiging empleyado. So maghanap na kayo ng mga part-time business nyo. Let's start now. Have this guys and start your own business. Bye guys! Have a nice day.